Representative Ridwan, subpoena may be issued sa tax and business records daw ni Nimo and sa imuhang bana. Comment lang po. Kausapin muna nila ng maayos yung mga abogado nila dahil sa nakikita natin ngayon ay yung mga ilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan at more than that ay lumalabas na para silang mga law benders. Gipin ang pag-on ng OVP, Office of the Vice President, sa crisis ngayon sa Middle East, especially itong mga nagtaas ng crude? Yung projects ng Office of the Vice President, meron tayong RISE na tinatawag. Ito yung relief for individuals in indigence and in difficult situations. So yan yung tulad ng binigay natin dito sa mga kababayan natin sa Barangay Tras de Mayo. Yun yung initial na paunang response lagi ng Office of the Vice President. Thank you, ma'am. Sir, sabi ni VP Duterte, kausapin muna nila regarding dun sa sinabi po ninyo na pwedeng isabita yung tax and business records ni VP at ng asawa niya. Kausapin muna nila ng maayos yung abogado nila dahil sa nakikita natin ngayon yung mga iilan sa mga members ng House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan. More than that ay lumalabas na para silang mga law bender. Wala po nga pag-abuso, wala po nga law bending dito. No? Kundi ito po ay pagpapatupad ng mandato ng proseso po ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. At gagawin ho namin yung mandato po ng komite po na ito na isabpina ho lahat ng mga bank records, tax documents, corporate records ng mag-asawa nga Duterte Carpio at ng lahat po ng kanila pong mga kumpanya at pinagkakakitaan lalinista po sa kanila pong 2024 SALN. No? Mahalaga po ito para ibangga yung kanya pong binabanggit na 2024 net worth na 88 million doon po sa na-estimate ho namin cumulative salary niya from 07 to 2024 na more or less mga 30 to 40 million lamang po. And therefore, kailangan pong ipaliwanag ng pangalawang Pangulo, ito pong tinatawag nating 50 million wealth gap sa kanya pong pag-aari. No? And syempre, pagka hindi po ito naipaliwanag mula doon po sa kanya pong mga negosyo, propesyon at iba pang mga pinagkakakitaan, meron pong prima facie finding na ito po ay unexplained wealth. No? So, yun po. Lahat po ito ay gagawin pagka pumasok na ho tayo sa hearing proper. So, kasama po rito yung pong within the exceptions of the bank secrecy law. Kasama po dito yung bank records at yung po mga AMLAC reports no, sa mga accounts po ng mag-asawang Duterte, iba pang mga related transactions at yung pong kanila pong mga kumpanya. Well, pagka hindi sumagot ang pangalawang Pangulo ngayong araw po na ito, sa pinakamaagang panahon, as early as this Wednesday, pwede po mag-proceed to sufficiency in grounds and hearing proper. Ito pong impeachment proceeding. Pagka po sumagot si Vice President Duterte ngayong araw po na ito, ang tinitingnan po natin, magkakaroon pa rin ho ng palitan ng mga pleadings around April 8, yung po nga pwedeng maging determination of sufficiency in grounds. Pwede po, kung hindi ho sasagot ang pangalawang Pangulo. Ang pagkakaalam ko po dahil yung House Committee on Justice po yung nagpadala ng notice to answer, ang dapat po paglagakan ng answer po ng pangalawang Pangulo ay sa Justice Committee po. Well, mag-aantay po yung mga miyembro po ng komite up until the close of business, no? Ngayong araw po na ito, mga 7 p.m. Well, pagka ho nag-full hearings po, lahat po ng mga grounds ay iimbitahan po yung lahat ng mga resource persons, lahat po ng mga dokumento isasabpina, lahat po ng mga hindi masabpina kukunin mula po sa mga bangko at sa mga mahalagang mga opisina, after which magkakaroon po ng pagboboto
to determine probable cause and then magkakaroon po ng committee report papuntang plenaryo para iaprubahan po ito pong impeachment laban kay Vice President. Lahat po ng mga witnesses na relevant po sa diskusyon po ay papaharapin. Kasama ho si Ginoong Madriaga. Sa usapin po ng confidential funds, yung mga dati pong mga naisalang katulad ni Undersecretary Gloria Mercado, yung pong video clips nung pong threats against the President, i-replay din ho natin yan. At yung iba pa hong mga dokumento at relevant witnesses ay maimbitahan din po. Sir, sorry, update lang dun sa request for subpoena. So it's then, yung dun sa NBI records, hindi pa rin pinapasabina ng committee during the hearing pa rin. Tama po. I think it is best resolved at the level of hearing proper. Kasi dyan po ay nag-iimbita ho na talaga ng mga resource persons, witnesses, ang ating pong komite. How about the request to transfer the custody? Ano po ba to? I mean, kailangan ba itong pagbotohan para committee on Wednesday, for example? Well, that will be raised po during hearing proper as I understand. Kasi yan po yung pag-imbita na kay Mr. Madriaga. So that will be subject to a vote, to a motion and a vote. And then we will have to coordinate with the court that has jurisdiction on Mr. Madriaga and with the BJMP, which is the detention facility of Mr. Madriaga. Thank you, sir.